Hello po, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Gabi na, 8 o'clock. Dito tayo sa loob ng tahanan ni Brother Marlon sa kanyang pamilya. Tignan po natin para makita natin sila. Baka sabihin nyo wala tayong kasama. Basta dahan-dahan lang, baka mawala sila. Okay, yan na. Tara! Yun! Naiya sila kasi maganda sila. Oh, yan ang gwapo. Taran! Asan? Ayun, yung isa. Yan ang maganda sa lahat. Okay? Ibig sabihin, may kasama po tayo. 5 kami ngayon sa loob ng tahanan. Bible study. Home Bible study. Kaya po home kasi nasa loob ng tahanan. Pag nasa labas, street Bible study. Depende po sa lugar na kinalalagyan nyo. Dito naman po tayo ngayon sa Barangay 96, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus upang magdala ng mabuting balita. Brother Marlon, alam mo bang awitin yung bawat isa may pananagutan sa isa't isa? Nagtanong ako kung alam niya. Ang sagot niya, baka alam ko raw. Ayos ah. Ba't pa ako nagtanong? Alam niyo po, ang alam ko lang doon yung bawat isa may pananagutan Sa isa't isa, tayong lahat. Tinipon ng Diyos na kapiling. Di ba? O, alam pala nila. Hindi, doktor lang mayroon ulat. Hindi mo alam. Alam niyo po, natural sa isang Pilipino na medyo mahihayin. Okay, yun lang. Dugtungan nyo ah. O. Hanggang doon lang sa kanina. Ulitin natin, meron ko nakita ron. Bawat isa Ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling. Amen. Tinipon tayo ng Diyos. 5 kami. Di tinipon tayo. Di po ba? The purpose is, kakain po kami. Kasi 8:00 na. Aapon na po kami. Anong kakainin namin? Spiritual food. Siguro sabi niyo, baka chichicha. Hindi pa. Spiritual food. Ito sa Bible po, may dala akong New Testament. Maliwanag po sa kanta, tinipon ng Diyos. Alam niyo yung tipunin kayo ng Diyos, hindi ganun kadali. Sometimes sa aking karanasan pag dumating ako, sumasabog. Naghiwa-hiwalay. Kung minsan isa na lang ang matira. O, kita niyo po. At salamat sa Diyos. Tinipon kami. Amen. O, pwede na tayo magtapos. Di ba? Pero, i-message muna natin. Ang sabi ni Hebreo, pero bago po tayo papalawat, mananalangin muna tayo upang gabayan tayo ng Panginoon Diyos, upang matuto po tayo sa Biblia. Ano po? Kasi salita ng Diyos ito. Hindi po biro-biro. Sabi nga, magbiro ka na sa iba, huwag mo lang biruin ang Diyos. Panginoon Diyos, sa aming Ama, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso't isip ng bawat isa sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Alarm yan. Di ba alarm yan? Di patayin mo yung alarm. Patayin mo yung alarm. Yung alarm lang ang patayin mo.
Dito namamatay. Ito. Kasi mamatay yan. O, ito mo, namatay na. Yan. Dito po sa Hebreo 10:25. Ba't aiming? Ganun. Ano? Umaga na. Ito. Ito basahin mo. 25 mo. Lakasan mo. Sige na. Ang babasahin niya po, Hebreo chapter 10 verse 25. At wag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit ang pagdating ng Panginoon. Amen. Huwag pabayaan ng pagkakatipon. Alam niyo po yung makatipon ang 2, 3, malaking bagay na sa Diyos yan. Kaya sabi ko wala pong biro. Ngayon 5 kami. Di ba? Praise the Lord. Maliwanag po, huwag kaligtahan. Ang tao po, halimbawa, abang nabubuhay ka sa lupa, medyo busy ka sa ibang bagay. Yung kabisihan mong yun, kung minsan hindi mo kinakaligtahan yun. Kasi may benepisyo sa iyo yun. Halimbawa, naghanap buhay ka. Pera, siyempre. Sa spiritual, meron ba? Meron po. Hindi naman ituturo yan kung wala kang pakikinabang. Kanya lang ang pakinabang dito, hindi mo makikita. Kasi po spiritual siya. Salita ng Diyos spiritual, di mo nakikita. At yung pakinabang, hindi mo rin nakikita. Pero, basahin natin. Sa 11 ng Hebreo, verse 1. Ito, basahin ni Sister Mariel po. Ito lang, yung 1. Tingnan natin yung nakasulat dyan. Kung ano sinasabi ng Biblia. Tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahang natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Okay? Mga bagay na di nakikita. Oh, ang langit, nakikita nyo ba? Subukin nyo tumingala sa langit. May makikita ba kayong langit? Wala. Ano makikita mo? Nature. Yun ang makikita ng mata natin. Pero nung sabi niya, tayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay di natin nakikita. Yung mga bagay di natin nakikita, yung sinasabi ng Hebreo 10:25. Dito natin. At huwag kaligtahan ng pagdalo sa ating pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon, nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Anong sabi niya? Palakasin ang loob ng bawat isa. Anong gagamitin mo para lumakas ang loob ng bawat isa? Natural salita ng Diyos. Yan ang magpapalakas sa iyo, kaibigan. Yan ang magpapatatag sa iyo. Walang iba. May problema ka? Makinig ka na salita ng Diyos. Kahit gaano kabigat yan. Anong sabi ni Jesus? Halika. Oh. Halika. Kanya lang ang tao. Sabi ko nga po sa inyo, likas na mahihiyain ng tao. Pero sa gawang kawalang yan, walang niya talaga. Walang niya siya. Bakit? Isang halimbawa lang. Nag-uusap-usap ba magkakakumpare, magkakabarkada? Putang ina mo pare, ang galit mo.
Kita niyo? Magaling si kumpare pero minumura niya. Ipagyayabang ngayon yung nakita. Di ba? Kaya sabi ni Jesus, come to me all of you. Oh. Mateo 11:28. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagalat na bibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Jesus said, come to me all of you. Oh, heavy laden. Kayong mga may problema, bigat na dinarana, sakit, kung ano man yan. Ito yung magpapatatag ng ating buhay. Oh. Ito po ang magpapatatag ng ating buhay. Alam nyo, sa buhay natin dito sa lupa, tignan ninyo ang mundo ngayon. Papunta na po sa kumunoy ng kawalan. Kaya hanggat nabubuhay po tayo, ano lang ang dapat nating gawin? Manampalataya tayo kay Jesus. Sapagkat sabi ni Juan 3:17, ano pong sabi ni Juan? Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus, hindi upang atulan maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Meron pong darating na kapahamakan sa buhay ng tao. Hindi lang natin alam kung kailan at ano. Ito nakalagay sa Biblia. Kundi ang tao iligtas sa pamamagitan ni Jesus. Bago dumating yung mga bagay na yon, kailangan na isuko na po ang ating buhay kay Jesus. Alam nyo, mabuhay kayong masagana, mabuhay kayong mahirap, whatever ang tawag ninyo sa buhay na yan. Walang kwenta po yan. Kasi lahat tayo mamamatay naman. Sabi nila, enjoy mo ang buhay. Sige lang. Mali. Di tayo dapat doon mag-enjoy. Alam nyo saan? Ayon sa Biblia, ito. Yung iba kasi, ang enjoy nila dito sa mundo, yung saya. Anong sabi ng Biblia? Unang Thessalonica chapter 5 verse 16. Magalak kayong lagi. O, kita nyo po. Enjoy. Pero hindi po sa mundong ito. Maging matyaga sa panalangin. At ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng nangyayari sapagkat yahon ang ibig ng Diyos. Kung ano man po yung binibigay ng Diyos sa iyo, nakikinabang ka ng gusto, ipagpasalamat mo sa Diyos yan. Ay ano? Hindi ba pagka okay, halimbawa kayo ito, naghanap buhay ka, nagkaroon ka ng magandang kita, di ba masaya ka? Masaya ka. Pero ang sabi dito, nagiging masaya ka lang kung ipinagpapasalamat mo sa Diyos yung tinatamasa mong tagumpay. Ang problema, kapag nagtatamasa, nakakalimutan yung pinagmumulan ng blessing, ang Panginoon Diyos. Alam nyo, nasa inyo po yan eh. Buhay ninyo yan. Hindi ko naman buhay eh. Magpakaligaya kayo. Sabi ng iba, magsaya kayo. Enjoy your life. Total, matanda na kayo. Lahat, sige. Pero, tandaan niyo po, mayroong ang gana ng buhay.
Ano ang gawin natin? May rest back. Magpasalamat tayo sa Diyos. Doon tayo magalak. Ano pa? Doon sa chapter 10 ng Lucas, tignan natin ang sabi ng Jesus. Yung mga tao, masaya sila. Walang pagsidla ng kanilang kaligayahan. Tignan po natin ang eksena. Tignan natin ano. Ito. Basahin lang natin ano. Sa Lucas chapter 10 verse 17. Bumalik nga na tuwang-tuwa ang 72. Kita niyo? Tuwang-tuwa sila. Kasi inutusan sila ni Jesus na mangaral. Ngayon, natuwa sila. Nag-report sila sa commander nila. Sino yung commander? Si Jesus. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Isipin nyo ha. Yung demonyong hindi nila nakikita, sumusunod sa kanila. Dahil sa pangalan ni Jesus. Halimbawa, may sinasanibang masamang espiritu. Kakausapin mo. Palalayasin mo. Hanggang tuluyan na siya lumayas. Natuwa sila. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Alam niyo po yung kidlat? Kapag yung gustong umulan, di ba kapag titingin ka sa langit, kapag yung bago umulan gabi, no, yung kidlat gumuguhit. Kung gaano kabilis yun, ganon din po nakita ni Jesus ang pagkahulog ni Satanas sa lupa. Oh. Ano sabi niya? Nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Yung instant, yung ba? Yung kumukulog pa. Oh. Yan. 19. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan tumapak sa mga ahas at mga halakdan at yumapak sa kapangyarihan na kahaway. Walang makakapinsala sa inyo. 20. Gayon man, magalak kayo. Yun, ito na. Saan? Hindi dahil sa suko sa inyo ang masamang espiritu. Masasamang espiritu, yung mga demonyo na sinasabi nitong mga alagad. Kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Oh. Maraming pera, ari-arian, kayamanan, ginto, pila, kotse, bike, lahat na nasa iyo na. Nasa iyo na. Lahat naman na yun, lilipas yun eh. Ito yung sinasabing kagalakan ni Jesus na yung pangalan nyo nakasulat sa aklat ng langit. Ulitin ko ha. Ngayon man, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Ang ibig sabihin ni Jesus, yung aklat ng buhay sa langit, si Jesus lang po ang magbubuklat pagdating ng araw. Naatulan niya yung tao, si Jesus din ang magbubukas ng libro. Yung talaan sa langit. Kaya sinabi ni Jesus, huwag niyong ikagalak kung sumuko man sa inyo ang mga masamang espiritu. Ang dapat niyong ikagalak, yung pangalan ninyo. Marami kang ang kayamanan. Ang pangalan mo sa impyerno naman. Hindi mas maganda na yung mahirap pa sa daga, ang pangalan nasa langit naman. Hindi po ba? Alam nyo sa buhay natin ito dito, lahat po temporary lamang. Para tayong turistang namamasyal lang sa ibabaw ng mundo. Lahat tayo matitigok. May kasalanan, wala. Mamamatay po. Iiga.
sa libingan. Ang mahalaga, bago ka mamatay, ang buhay mo, masigurado mo na, dito sa lupa pa lang nakatala na po sa aklat ng buhay. Paano yan? Suko nyo po ang buhay nyo kay Jesus. Kasi si Jesus po magiging hukom sa langit. Parang ganito. Lumilipad yung eroplano. Pumutok yung isang engine. Hindi ganyan-ganyan na yung eroplano. Merong isang bata na naglalaro ng PSP. Yung laruan. Yung pasahero, gulo-gulo na sila kasi yung eroplano hindi na balanse. Pumutok na yung isang engine. Ang sabi ng mga pasahero, "Oy bata, nagkakagulo na kami, samantalang ikaw, laro ka lang na laro. Di ka ba natatakot mamatay?" Walang pakialam yung bata. May nasumita. "Hoy bata, sasabog na yung aeroplano. Lalaro ka ba? Di ka ba takot mamatay?" Sagot ng bata, "Hindi." Sabi na nagtanong, "Bakit? Tatay ko piloto dyan eh." Oh. Yung palang driver ng aeroplano, piloto. Ang tatay niyo pala. Kaya hindi siya takot sumabog ang aeroplano. In spiritual life, kapag sinukuha mo ang buhay mo kay Jesus, ikaw ang driver ng buhay mo. Si Jesus na ngayon ang driver. Hindi ka matatakot, kaibigan. Bakit anong sabi ni Jesus? Was na mamatay ka. Sabi ko nga po sa inyo kanina, wala kang kasalanan, may kasalanan ka, mamamatay naman talaga tayo eh. Tingnan ninyo ang sabi ni Jesus. Chapter 11 ng 1, verse 20, basahin natin. 25. Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay." Ano ang kaba mo? Anong takot mo? Kahit mamatay ka, ngayon din sabi ni Jesus, mabubuhay ka. Di ba napakagandang pangako? Ibig sabihin, lilipat ka lang ng lugar. Mula sa mundo, lilipat ka sa spiritual world. Sa paraiso ng Diyos. Wala nang pagdurusa. Puro saya na lang doon, kaibigan. Puro, amen, praise the Lord, God is good, all the time. Hindi ba napakagandang pangako yan? Once na mamatay ka, ang sabi ni Jesus, don't worry, muli kitang bubuhay. 26. At sino man nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Ito yung maganda. Hindi mamamatay kailanman. Kapag dumating si Jesus, isa ka ng mananampalataya, pagdating ni Jesus, hindi ka na makakaranas ng kabaong, kaibigan. Hindi ka na makakaranas ng puninarya. Hindi ka na makakaranas ng galyetas at kape. Hindi na. Last night. Wala na daw. Tama. Walang last night talaga. Okay, bakit? Ulitin nga natin. At sino man nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi na mamamatay kailanman. Paniniwalahan mo ba ito? Amen. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin na kaming tao, kapag kami mananampalataya ng iyong anak na si Jesus, hindi kami dapat matakot. Matakot kami kung babaliwalain namin ang iyong turo at aral. Salamat po, Panginoon Diyos, at binusog mo kami sa pagkakataon na ito ng pagkain pang kaluluwa.
Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. O, kayo pong mga nanonood, ha? Like and share. Kayong mga nasiran, i-share nyo po sa iba. Alam nyo, mas mabuting i-share ninyo yung tungkol sa Diyos. Wala tayong binawas kung ano yung nakasulat. Binabasa ko lang po. God bless us all po. Inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, kasama natin ang pamilya ni Brother Marlon sa loob ng kanyang tahanan. Ano po? Kagaya na sinabi ko, is 5 pa rin kami. Walang nabawas. Walang nabawas. Andito pa rin kami lahat. Ano? Salamat po. Sige po, hanggang dito na lamang ang ating video. God bless us all. Bye-bye!